Sa eksena na ito, ipinakita ni Hajin ang kanyang kasanayan sa pamamagitan ng matagumpay na paghawak sa kanyang kalaban mula sa likuran hanggang sa ito'y mawalan ng malay, na ikinagulat ng lahat, lalo na sina Jeongmin at Rahongmi, dahil sa kanyang kahusayan at lakas. Tinuro ni Hajin ang walang malay na bodyguard, at nakangiting nagtanong kung tapos na ba ito, na nagdulot ng katahimikan sa mga nakapaligid sa kanya. At ang eksena ay lumipat sa bahay ni Rahongju kung saan kakarating lang ni Rahongmi. Binati siya ni Rahongju at napansin na may kakaiba, at tinanong kung bakit tila malungkot si Rahongmi, at nagpahayag si Rahongmi ng pagkapagod. Subalit tinanong ni Rahongju ang tungkol sa pagpili ng isang overseer, at nagulat dito si Rahongmi kung paano niya ito nalaman. Ipinahayag naman ni Rahongju ng may ngiti na alam niya ang tungkol sa proseso ng pagpili dahil konektado siya sa National Investigation Services. Nagulat si Rahongmi at nagtanong kung may alam din ba si Rahongju tungkol kay Hajin. At inamin ni Rahongju na may alam siya tungkol dito, ngunit sinabi niyang hindi niya ito maaaring sabihin. Tinanong din agad ni Rahongju na kung binigay ba nito ang posisyon kay Hajin, na agad naman sinagot ni Rahongmi ng oo. Lipat ang eksena sa oras ng pagkakasundo nila kay Hajin, at malinaw na isinuko ni Hajin ang kanyang posisyon bilang tagapangasiwa ng Gusan at itinalaga niya si Son Taetak bilang kanyang kahalili. Nagulat sina Son Taetak, Jeongmin, at Rahongmi sa pagbubunyag na ito. Inihayag ni Hajin na ayaw niyang pamahalaan mag-isa ang lahat ng responsibilidad at hindi niya talaga balak na akuin ang lahat ng gawaing iyon. Tumugon si Jeongmin na galit, sumisigaw at inilahad ang kanyang pagkadismaya. Subalit, ipinahayag ni Hajin na ang kanyang pangunahing layunin ay makuha lamang ang kanyang parte at gamitin ang iba kapag kailangan niya ito. Kaswal pang idinagdag ni Hajin na ilipat si Son Taetak sa kanilang eskwelahan. Pagkatapos, lipat ang eksena at ipinakita na si Son Taetak na nasa eskwelahan na, kung saan nalaman niyang magkaedad lang sila ni Hajin. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya dahil akala niya ay mas matanda si Hajin. Kaya tinawag niya itong Hyungnim nang wala sa lugar. Nanatiling tahimik si Hajin sa interaksyong ito, piniling hindi sumagot sa mga sinabi ni Son Taetak. Pagkatapos, kinausap ni Son Taetak si Saebyok, tinatanong kung siya ba ang kasintahan ni Hajin, at sinabing ganito pala ang tipo ni Hajin. Mabilis na nilinaw ni Saebyok na kaibigan lang siya, hindi kasintahan. Subalit, nakangiti si Son Taetak habang nagtatanong kay Saebyok kung may pagkakataon ba siya dahil kaibigan lang sila ni Hajin. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, bigla siyang binatukan mula sa likuran, at paglingon niya, galit at gulat, nakita niyang si Jeongmin pala ang bumatok sa kanya. Matigas na sinabi ni Jeongmin na tumigil siya sa pagiging istorbo ngayong nalipat na siya sa kanilang eskwelahan, at binara ang pagiging pilyo ni Son Taetak. At naging dahilan ito para manahimik si Son Taetak. Samantala, agad naman binati ni Hajin si Jeongmin, subalit agad naman hinamon ni Jeongmin si Hajin sa isang labanan na agad namang sinaway ito ni Rahongmi. Samantala, namamangha naman si Saebyok sa kanyang nakikita na mayroon ng kaibigan si Hajin sa pagkakataon na iyon. Samantala, napansin naman ni Rahongmi si Saebyok at nagkomento sa kanyang itsura, sinasabing maganda siya. Lumapit siya at niyakap si Saebyok, sabay sabi na tipo niya ito, at nagtanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Pinutol ni Hajin ang interaksyon sa pamamagitan ng matigas na pagsasabi kay Rahongmi na bumalik na lang, na nagpapahiwatig na hindi angkop ang kanyang asal. Ibinunyag ni Rahongmi na naroon siya para kunin ang isang utang na dapat sa kanya. Nagtaka si Hajin at nagtanong kung ano ang ibig sabihin yon. Itinuro ni Rahongmi si Son Taetak, na nagpapahiwatig na ang kanyang pagbisita ay may kinalaman sa paglipat ni Son Taetak sa kanilang eskwelahan. At nang maunawaan ito, kinilala ni Hajin ang paglipat at tinanong si Rahongmi kung paano niya nais na bayaran siya sa kanyang partisipasyon dito. Ngumiti at mas lumapit si Rahongmi kay Hajin, na ikinagulat ni Saebyok. Sinabi ni Rahongmi at mas inilapit sa tainga ni Hajin, na ang gusto niyang ibayad sa kanya ay ang katawan ni Hajin. Subalit, mabilis na tinanggal ni Hajin ang kamay ni Rahongmi at matigas na sinabi na abala siya at hindi niya mapaglilingkuran si Rahongmi sa araw na iyon. At sa nakakatawang tensyon nang biglang sabihin ni Rahongmi na baka drogahin niya si Hajin, subalit, mabilis na tumugon si Hajin sa nakakatawa na nagpapahiwatig na hindi naman ganoon kadesperado ang kalagayan ni Rahongmi para ibenta ang mga organ niya. Samantala, si Jeongmin, na saksi sa palitan na ito, ay nagpahayag ng pagkalito,
pag-aalala, sa kung anong pinag-uusapan nila. Pagkatapos, naging mas seryoso si Hajin habang pinag-uusapan niya ang kanyang mga plano para sa araw na iyon. Tinanong siya ni Ra Hongmi kung sino ang kanyang kakausapin at iminungkahi na tumulong na lang muna siya sa ilang gawain sa paaralan maliban na lang kung mahalaga ang kanyang lakad. Nilinaw ni Hajin na mahalaga nga ang kanyang lakad dahil may appointment siya para maglibot sa Seoul. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Hajin na naghihintay sa isang lugar sa Seoul para sa isang tao. Pagdating ng tao, nagkomento ito sa malaking pagkakaiba ng kalagayan ng Hilaga at Timog Korea na binanggit kung paano nahihirapan ang Hilaga sa loob ng 70 taon pagkatapos ng Korean War. Samantalang malaki naman ang naging pag-unlad ng Timog. Malakas na binatikos naman ni Hajin na ito ay isang monumento lamang na tinawag itong simbolo ng pagtataksil sa kanilang sariling mga tao ng mga Amerikano. Tinawag niya si Mayumtong bilang kakampi, na nagpapahiwatig ng isang nakaraang koneksyon na maaaring may kinalaman sa mga komunistang ugnayan o magkasamang pakikibaka. Gayunpaman, si Mayumtong, nakilala bilang boss ng meat distribution sa Bukdugang, agad na itinama si Hajin, tinatanggihan ang pagtawag niyang kakampi, at ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tunay na South Korean na ngayon, at inihihiwalay ang sarili mula sa anumang mga komunistang koneksyon. At ang kanyang reaksyon ay nagmumungkahi ng pagkabigla sa lipas na pananaw ni Hajin sa kanilang relasyon. Dagdag pa sa tensyon, hinawakan ni Mayumtong ang ilang mga locket ng pangako na sumisimbolo sa mga pangako o sumpaan. Subalit bigla, binali niya ang isa sa mga locket, tinatanong kung ilan sa palagay niya sa mga pangakong iyon ang talagang tinupad, na nagpapakita ng tema ng nasirang tiwala at pagkadismaya. Nakangiti, sinabi niya kay Hajin na hindi malaya ang pagpili sa mga taong mahal o sa bansang kailangang paglingkuran. Ipinapahiwatig niya na ang kanyang katapatan sa Bukdugang ay hindi dahil sa ideolohiya o damdamin kundi dahil sa praktikal na konsiderasyon kung aling panig ang mas nagpapahalaga sa kanyang halaga. Itinapon ni Mayumtong ang isang locket ng pangako na sumisimbolo sa kanyang pagwawalang bahala sa mga nakaraang pangako, mga kasunduan. Tinatanong niya ang mga aksyon ni Hajin, na nagpapahiwatig na ang mga motibo ni Hajin ay hindi purong idealistiko, kundi estratehiko. Inaakusahan niya si Hajin na sa pagpapabagsak sa isa sa kanilang kaaway, na si Park Chang-soo ng Namsanggang, at nagpapahiwatig na ang mga kasalukuyang pagsisikap ni Hajin na kontrolin ang mga teritoryo, Gusan at Yongjun-go, na pinaglaban niya ng husto, ay bahagi ng isang kalkuladong plano para magamit ang kapangyarihan, at hindi isang laban para sa katarungan o katapatan. Hinarap ni Mayumtong si Hajin tungkol sa kanyang tunay na motibo, iminungkahi niya na ang mga pagsisikap ni Hajin ay upang patunayan ang kanyang halaga, makakuha ng respetadong posisyon sa kanilang hanay. Tumugon si Hajin na nakangiti, kinikilala ang katumpakan ng obserbasyon ni Mayumtong at buong tapat na inamin ang kanyang ambisyon. Inilahad niya na ang kanyang layunin ay magkaroon ng magandang karera para sa kanyang sarili at para makatulong sa kanyang kapatid sa Hilaga. Nakita ni Hajin na ang paghanay sa Bukdu pa ang pinakamabilis na paraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Nakangiti rin, binigyang diin ni Mayumtong ang kahalagahan ng pagiging tapat at bukas sa isa't isa sa kanilang posibleng pakikipagtulungan, na nagpapahiwatig na ang tiwala ay dapat na pundasyon bago sila makapagsimula ng anumang kolaborasyon. Kinamayan ni Hajin ang kamay ni Mayumtong, na nagpapahiwatig ng kanyang kagustuhang magtrabaho sa ilalim ng gabay ni Mayumtong. Ngunit may binanggit siyang maliit na issue na nagdulot ng pagkabigla kay Hajin. Ngumiti si Mayumtong at ipinakita ang isang litrato kay Hajin na naglalagay sa alanganin sa posisyon ni Hajin. Ibinunyag ni Mayumtong na alam niya ang lihim na pakikipagkasundo ni Hajin sa National Intelligence Service. Pinupuna si Hajin sa kanyang kapabayaan sa pag-iwan ng ebidensyang litrato ng kanilang kasunduan. Binigyang diin ni Mayumtong na ang pagkakamali ni Hajin sa isang estratehiya, lalo na dahil dati nang hindi matatag ang posisyon ni Mayumtong sa gang. Sa bagong impormasyong ito, nakakita si Mayumtong ng pagkakataon upang patatagin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng gang. Pasarkastikong pinasasalamatan si Hajin sa kanyang kapalpakan na hindi sinasadyang nakatulong upang palakasin ang posisyon ni Mayumtong. At tumindi pa lalo ang tensyon nang biglang lumitaw ang tatlong hindi kilalang tao sa likod ni Hajin na nagpapahiwatig ng posibleng banta. Umpisa ang eksena at makikita si Jongmin habang nagtatrabaho sa kanilang farm. Pagod na siya at hindi na makatiis. Tinanong niya ang kanyang ama
na si Kang Hyun-ho kung bakit tila walang katapusan ang kanilang trabaho. Si Kang Hyun-ho, kilala rin bilang manager ng Black Bean Company at leader ng Jangsan Gang, ay nagpaliwanag na kailangan nilang anihin ang lahat ng hinog na mga pananim. At habang sinusubukan namang tanggapin ni Jeongmin ang sitwasyon, napansin niya ang kakaibang bagay, at maraming grupo ng mga bodyguard ang nakapaligid sa farm. Itinanong niya kung bakit andoon ang mga tauhang ito. Galit na galit si Kang Hyun-ho sa kanyang mga bodyguard dahil hindi nila sinunod ang utos niyang manatili sa loob. Tinanong niya si Jeonmu kung bakit sila nasa labas, at inakusahan siya ng pagrebelde sa kanyang otoridad. Mabilis na itinanggi ni Jeonmu ang paratang, ngunit hindi tinanggap ni Hyun-ho ang kanyang paliwanag at sinabi niyang ang kanilang paglabas ay isang uri ng protesta. Sa gitna ng tensyonadong pagtatalo, biglang nagsalita si Jeongmin tungkol sa narinig niya sa Bukdugang, ang kalabang grupo, na nagkakagulo at sangkot sa ilegal na gawain tulad ng pagtutulak ng droga dahil sa matinding pangangailangang pinansyal. Ipinaliwanag ni Jeonmu na ang mga aksyon ng Bukdugang ay bunga ng matinding kahirapan sa Hilaga, at ginagawa nila ang lahat makalikom lang ng pera na maipapadala nila pabalik sa kanilang lugar para sa suporta. Samantala, ipinahayag ni Hyun-ho ang kanyang galit sa Bukdugang, tinatawag sila ng masasamang pangalan at malinaw na ipinapakita ang kanyang pagkasuklam. Sa gitna ng tensyon, tahimik na nagpasalamat si Jeonmu kay Jeongmin sa napapanahong pagpasok nito sa usapan, na subli kinikilala ang tulong niya. Samantala, sinamantala ni Jeongmin ang pagkakataon para sa isang magaan na sandali sa gitna ng seryosong pag-uusap. Biro niyang sinabihan si Jeonmu na bilhan siya ng PlayStation bilang ganti sa kanyang tulong. Habang nagpapalitan sila ng mahinang usapan, tinanong ni Hyun-ho si Jeonmu tungkol sa ginagawa ng pulisya sa mga aktibidad ng gang. Sinabi ni Jeonmu na masyadong nakakalat ang mga puwersa ng pulisya na nagpapahiwatig ng kakulangan ng agarang banta mula sa pagpapatupad ng batas. At sa sandaling iyon, napansin ni Hyun-ho ang isang insekto sa mga halaman at ginamit ito bilang metapora. Ipinaliwanag niya kung paano ang maliit na nilalang tulad ng thrip ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa isang taon na ani. Inihahambing ito sa maliliit ngunit potensyal na nakakagambalang elemento sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Masidhing inihambing ni Hyun-ho ang mapanirang kalikasan ng isang nakakainis na insekto sa patuloy na problema na dulot ng Bukdugang. Inilalarawan niya kung paano gumagawa ng mga butas sa mga dahon ang mga insektong ito at naglalagay ng kanilang mga itlog na patuloy na sumisira sa mga pananim, tulad ng walang tigil na mga kriminal na gawain ng gang na nakakasama sa komunidad. Sa kabila ng mga pagsisikap na alisin ang problema, tulad ng pagpatay sa isang mahalagang miyembro ng mga peste o gang, nagpapatuloy ang issue dahil may iba pang bumabangon para palitan ang mga ito. Desidido na tuluyang malutas ang problema, ipinahayag ni Hyun-ho na kailangan nilang lubusang puksain ang problema, iminumungkahi ang isang lubusan at walang awang paraan sa pamamagitan ng pag-alis sa kanila mula ugat hanggang sa dulo. Habang nagsasalita siya, sinimulan ng mga manggagawa ang pisikal na gawain ng pag-alis ng mga nahawang halaman mula sa sakahan, na sumisimbolo sa pagsisimula ng mas agresibong kampanya laban sa gang, na layuning tuluyang putulin ang kanilang impluwensya. Nagpalit ang eksena, at mabilis na naharangan ni Hajin ang unang pag-atake, at agad ding gumanti. Habang tumitindi ang labanan, may isa pang lalaki na sumugod kay Hajin na may hawak na kutsilyo, ngunit mahusay itong naharangan ni Hajin. Gayunpaman, lumala ang sitwasyon nang may isa pang kalaban na umatake mula sa likuran. At sa isang mabilis na kilos, ginamit ni Hajin ang pangalawang umaatake bilang pananggalang para saluhin ang pag-atak mula sa likuran, at tusong ginamit ang kamay ng kalabang may hawak ng kutsilyo para saksakin ang ikatlong umaatake. Sa kabila ng matagumpay na pagdepensa at kontra-atake, nagawang makabangon ng isa pa at muling naglunsad ng agresibong pag-atake kay Hajin. Nanatiling kalmado at kontrolado, iniwasan ni Hajin ang pag-atake, hinawakan ang braso ng kalaban, at malakas na itinulak ang ulo nito sa pader, na epektibong pinahinto ang banta. Subalit, biglang lumitaw si Mayomtong mula sa likuran na may hawak na kutsilyo, at hinarap si Hajin na may mapanghamong komento tungkol sa kanyang katatagan at kasanayan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang malalim na personal na sandali kung saan hinarap si Saebyok ng isang lalaki na nag-aangking kanyang ama. Malinaw ang pagkabahala at pagkalito ni Saebyok, tinatanong kung bakit ito bumalik matapos ang mahabang panahon at matigas na sinabing wala siyang gustong sabihin sa kanya.
Ramdam ang bigat ng emosyon sa muling pagkikita, habang tinatanggihan ni Saebyok ang anumang paghingi ng tawad, na nagpapakita ng malalim na hinanakit at pagkakahiwalay sa taong hindi na niya itinuturing na pamilya. Ang lalaki, na tila nagsisisi, ay sinubukang ipaliwanag ang kahalagahan ng kanyang mahabang pagkawala. Inamin na inabot siya ng 10 taon bago siya nakabalik at anumang sabihin niya ay maaaring tingnan lamang bilang mga dahilan para kay Saebyok. Pagkatapos, iniwan na lang niya ang kanyang numero ng telepono kay Saebyok, nagpapahayag ng pag-asang makikipag-ugnayan siya kapag handa na siyang makipag-usap, at pagkatapos ay umalis na siya. Bumalik sa gitna ng aksyon, inilunsad ni Mayomtong ang isang marahas na pag-atake kay Hajin, nagbabanta na paghihiwa-hiwain siya. Subalit, nagawa ni Hajin na harangin ang pag-atake, tinatanong ang pangangailangan ng kanilang labanan. Ito ay nag-udyok ng maikling palitan kung saan nangutya si Mayomtong, tinatanong kung natatakot ba si Hajin na matalo. Bilang tugon, si Hajin, sa isang mabilis na ikot at sipa, ay hindi nagpakita ng put kundi nagmungkahi ng isang nakakagulat na proposisyon, iminumungkahi na sa halip na maging mga kaaway, maaari silang maging magkaibigan. Si Mayomtong, na natumba sa sipa, ay gumulong at sumimangot sa suhestyon, na nagpapahiwatig na malayo pa ang katapusan ng kanilang alitan. Nakangiti, hinamon ni Hajin si Mayomtong sa pamamagitan ng pagbubunyag tungkol sa kanyang paglustay ng pera mula sa network ng meat distribution, na nagpapahiwatig na ang kanyang mga aksyon ay naging pabigat na siya sa bukdugang. Iminumungkahi ni Hajin na kung alam niya ang tungkol sa mga krimen ni Mayomtong, tiyak na alam din ito ng gang, na ikinagulat ni Mayomtong. Bilang tugon, sinubukan ni Mayomtong na mabawi ang kanyang katayuan sa usapan. Inaangkin na kung maaari niyang ilantad ang mga traidor sa kanilang hanay, maaaring patawarin siya hanggang sa kanyang mga pagkakamali, na agad ikinagulat ito ni Hajin at mabilis na tumindi ang tensyon nang ihagis ni Mayomtong ang kanyang kutsilyo kay Hajin sa isang desperadong atake, ngunit mahusay itong naharangan ni Hajin. Subalit nagpatuloy si Mayomtong at agad na sumuntok, ngunit naiwasan din agad ito ni Hajin, at gumanti si Hajin ng isang diretso at malakas na suntok sa mukha ni Mayomtong. At habang si Mayomtong ay bumagsak sa lupa, agad na pumuwesto si Hajin sa harap ni Mayomtong, itinutok ang kutsilyo sa lig nito, at nagpakita ng seryosong mukha. Sa halip na ipagpatuloy ang laban, nagmungkahi si Hajin ng isang kasunduan, inaalok niya si Mayomtong na makipag-ayos sa National Intelligence Service. Ang kasunduang ito ay magpapahintulot kay Mayomtong na maitago ang kanyang ninakaw na pera at makapasok sa isang programa ng proteksyon sa mga saksi. Tinitiyak ang kanyang kaligtasan mula sa batas at sa gang. Kitang-kita ang pagkabigla at pagdududa ni Mayomtong, tinanong niya kung ano ang makukuha ni Hajin sa arrangement na ito. Ngumiti si Hajin at inilahad muli ang kanyang tunay na intensyon, at ito ay ang pag-usad nga ng kanyang karera. Hinihiling niya ang suporta ni Mayomtong para italaga siya bilang isang deputy, na magpapahintulot kay Hajin na eventually makuha ang pamamahala sa negosyo kapag wala na si Mayomtong. Subalit, tinanggap ni Mayomtong nang may pag-alipusta ang alok ni Hajin para sa isang kasunduan na magliligtas sa kanya mula sa mga reperkusyon ng batas at gang, pinagdududahan ang katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan ng alok. Subalit seryoso ang mukha ni Hajin, iniharap niya ang mga opsyon, magtiwala sa kanya o harapin ang tiyak na kamatayan nito. At agad nagdulot ito ng pagkabigla kay Mayomtong na nagpataas ng tensyon. Subalit, sa isang hindi inaasahang pagbabago, binitiwan ni Hajin ang kanyang hawak kay Mayomtong, binibigyan ng pansamantalang kaluwagan mula sa pisikal na banta. At sa sandaling ito ng pagkabigla, iminungkahi ni Hajin ang isang alternatibong paraan upang magtayo ng tiwala. Binanggit niya ang isang kompromisong larawan niya na maaaring gamitin ni Mayomtong bilang leverage. At ang kilos na ito ay naglalayong ipakita ang kanyang kahandaan na maging mahina, sa gayon ay nag-invest sa isang relasyong kapakipakinabang sa pareho. Pagkatapos, inabot ni Hajin ang kanyang kamay kay Mayomtong, binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga kahinaan ng isa't isa sa pagbuo ng isang matibay at kapwa kapakipakinabang na pakikipagsosyo. Subalit, agad ding ipinahayag ni Hajin na ang kompromisong larawan na binanggit niya dati kay Mayomtong ay peke pala, sadyang ipinalabas upang manipulahin at subukan ang sitwasyon. Ang kanyang ngiti ay nagbago sa isang demonyong itsura habang matapang niyang ipinahayag ang kanyang pangwakas na ambisyon, ang sakupin ang lahat, hindi lamang ang mga ari-arian at operasyon na kontrolado ni Mayomtong, kundi pati na rin ang buong bukdugang.
Nahuli sa estratehikong pagkakahawak ni Hajin, nag-react si Mayongtong sa isang nakakagulat na paraan sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ni Hajin. Kinikilala ang tusong kilos ni Hajin sa pamamagitan ng isang maingat na papuri. Ang pagtanggap na ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa dinamika sa pagitan ng dalawa, na nagpapahiwatig na nakikita ni Mayongtong ang potensyal kay Hajin higit pa sa pagiging banta lamang. At habang tinutulungan ni Hajin si Mayongtong na tumayo mula sa lupa, kapwa sila nagbahagi ng ngiti, na nagmamarka ng mutual na pagkilala sa isa't isa sa kanilang tuso at ambisyon. Si Mayongtong, inaayos ang kanyang damit at tinatanggap ang bagong papel, ay nagdeklara sa kanyang sarili bilang boss ni Hajin at handa na magbigay ng unang utos kay Hajin. At agad binanggit na ito ay utos mula sa kataas-taasan, at nagpakita ito ng isang larawan, sinasabing ang taong ito ay sakit sa kanilang ulo, at kailangan nila ang tulad ni Hajin na may matinding kakayahan para patumbahin ito. At sa nakakabiglang pagkakataon ipinakita na ang taong nasa larawan ay ang lalaking nagsasabing siya ang ama ni Sebyok. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.